Tinanong ni Annalyn kay Zoe bakit sinabi ni Zoe na nasa Apex siya, pero yun naman pala ay wala siya rito. At dahil kinakarir nito ang pagiging sinungaling, sinabi niya na pagkatapos na magkita ni Lolo Pepe ay nagkita sila ng Luke at nagkape sila. Patuloy naman ang pagrupanggap ng tatay ni Zoe na si Carlos na isa sa kanyang mga pinagmanahan maliban kay Mora ng kasinungalingan. Ipinapakita niya sa lahat na isa siyang ideal husband. Pero ang katotohanan sa likod niyan ay isa siyang sakim. Ni ang pagstay ni Annalyn sa bahay nila ay aayaw niya. Samantala, napo na pala naman ni Kitty na parang alanganin si Lynette tuwing mababanggit ang pagkakaroon nila ng baby ni Carlos at nasabi ni Lynette na parang ayaw niyang magka-baby kasi nga matanda na siya at baka magkaroon ng komplikasyon kapag siya ay nagka-baby pa. Si Moira at Nerissa naman, ayun, maghahanap sila ng buwelo para kung may tatayong customer, doon sila uupo. At sa wakas nga, ayun, may tumayong customer na tapos nang kumain. Di kunyari nga naman, sila ay nakakain na, hindi ba? At sa pagkakataong iyon, napo na sila ni Lisel at ni RJ. Kaya lumapit ang mga ito sa kanila. Tinanong ni RJ, bakit kanina nung dumaan sila dito, bakit wala sila doon? Sakto, di ba? Kita mo tapos na yung kinain ng mga customer, kaya hindi sila mahahalata na kararating lang nila. Sinabi ni Moira na sa ladies room sila nagpunta. At sinabi niya pa rin na kasama nila ang mga kaibigan nila at hinihintay nga nila sila RJ upang ipakilala sa kanila. Pero hindi na ito nakahintay. At ang lakas pa ng loob magtanong ng bruwang ito kay RJ kung gusto na doon makipagbalikan sa kanya. Tinanong siya ni RJ, saan ka ba nagpupunta, Moira? Si Moira naman, kunwari ay inis. Sabi, bakit ba dami mong tanong? Ba't mo tinatanong? Moira, nawawala si Papa. What? Ano? Bakit? O diba, pangpamas ang kanyang IT, palakpakan. Sabi ni Annalyn, ikaw daw ay may wheelchair. Saan mo ginamit ang wheelchair? Kay Papa ba yun? Kung hindi kay Papa, kanino mo ginamit yun? Kita nyo ang reaction ni Nerissa, di ba nina-nervyos? Pero hayang lusutan ni Moira yan. Teka. Pinagsususpetsahan nyo ba ako na mayroon akong kinalaman sa dad nyo? Nagpunta si Papa sa hotel mo para kitain ka. Nakikiramdam ang magkapatid sa reaksyon ni Moira kung totoo ba. Oo, pero sinabi ko na rin kay Annalyn na hindi ko nakikita ang dad niyo. Nakita ka daw ni Annalyn na may wheelchair ka. Kung hindi mo kay Papa ginamit ang wheelchair, kanino mo ginamit? Nataranta ang bruha o pati si Nerissa ni nervyos? Sinabi ni Moira na yun ay para kay Nerissa dahil si Nerissa ay nahilo kaya ginamitan niya ng wheelchair. Halata namang hindi naniniwala ang magkapatid. Pinagmasdan ni Giselle ang pagkain na ubos sa mesa. Napuna niya na ito ay mga seafoods. Kaya naman tinanong niya si Moira, di ba hindi ka kumakain ng seafoods? Nabigla si Bruhilda sa tinanong ni Giselle. Sabi ni Moira, well, paminsan-minsan experimenting, hindi nga masarap eh. Hindi masarap, pero naubos niyo. Naubos siya ng mga kaibigan ko. Sabi ni Moira, teka, gusto niyo ba akong iugnay sa pagkawala ng daddy ninyo? Robert, ikaw lang ang ginusto ko sa pamilya ninyo, at kung may kikintapin ako, ikaw yun. Nang walang makuhang impormasyon sa dalawa, umalis na ang magkapatid. Kaya nagkaroon ng pagkakataong si Nerissa na tanungin si Moira kung meron ba talaga siyang kaugnayan sa pagkawala ni Don Pepe at inamin ito ni Moira sa kanya. Sinabi ni Nerissa na ayaw niyang ma-involve sa ginagawa ni Moira. Samantala sa likuran, nagtatago ang magkapatid dahil hindi sila naniniwalang walang kinalaman si Moira, ganon din si RJ. Hindi lang ito makumpronta ni RJ kasi wala silang ebidensya at magpapalusot lang si Moira. Samantala naman nagkamalay na si Don Pepe. Yun pala ay dinala siya sa malayong lugar. Mabait naman pala ang pulis na ito at binibigyan pa siya ng tubig na maiinom. Pagkatapos niyang uminom ay tinanong siya kung gusto pa niya.
At nang ibabalik na ang takip sa kanyang bibig, ito ay pinigil. Sabi niya sa pulis, mabait ka naman pala. Taga-probinsya ka ba? Kailangan ba ng pamilya mo ng pera? At sinabi ng pulis dito ang totoo. Humingi dito ng tulong si Lolo Pepe na siya ay pakawala na. Nang tumalikod ang pulis ay inalok niya ito ng malaking halaga. Ang sabi niya, 10 milyon. Napatigil ang bantay niyang pulis. Inulit ni Don Pepe ang kanyang alok 10 milyon. Malaking halaga na ang 10 milyon. Tulungan mo lamang akong makalabas dito. Ang pabor na hiningi ni Moira kay ni Risa ay humiram siya dito ng isa pang sasakyan. Pinasalamatan ni Moira si Nerissa sa kanyang tulong. Sa di kalayuan, nagmamasid ang magkapatid na RJ upang sundan nila si Moira kung saan man ito magpupunta. At umalis na nga si Moira. Sinundan ito ng magkapatid. Saktong kalalabas lang ng mga kaibigan nila, Lynette, nang tumawag naman si Annalyn. At may kutob sila na si Moira ay may kinalaman dito. Tinanong ni Lynette kung mayroong trace sa pagkawala ni Don Pepe. Pagkababa ni Lynette ng telepono ay pagpasok naman ni Carlos. Sinabi ni Lynette na nawawala daw si Don Pepe at mayroon silang kutob na si Moira ay sangkot dito. Medyo napaisip dito si Carlos. Nagpatulong naman si Lynette kay Carlos na kung pupwede ay tulungan siya nito na maghugas ng mga plato. At dahil nga mapagkunwari ang lalaking ito, sinabi na kay Lynette na kailangan niyang bubalik ng East Ridge kasi nga ay mayroong emergency. At kunwari sabi niya, iwanan mo lang yan dyan, mamaya pagbalik ko hugasan ko. Siyempre, dahil paniwala si Lynette, sabi ni Lynette, wag na, ako na, di bali na. Kita niyo bago siya lumabas ng pinto, nakikiramdam pa. Ang pulis naman, mukha namang kakagat sa alok ni Don Pepe. Sigurado ko hindi ako tatantanan ng boss ko. Sabi naman ni Don Pepe, sa laking halagang iyon ng 10 milyon, pwede kang bumili ng isla at pagtago. At pinapangako niya si Don Pepe na kung maaari ay huwag siyang masabit doon. Nagkaisa ang puso at isip ni Annalyn at ni Lynette na manalangin para sa kaligtasan ng kanyang Lolo Pepe. Patuloy naman ang pagsubaybay ni RJ at ni Giselle kay Moira kahit malayo na ang narating. Naihinga naman ni Annalyn kay Doc Lindon ang kanyang nasa puso at isip at ang duda niya na si Lo Zoe ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang lolo. Bagay na naulinigan ng ama ni Zoe. Dahil nga anak niya ang involved, nakikinig pa ito. Nang di makatiis ay lumabas na at kinumpronta niya si Annalyn. Pagalit niyang tinanong si Annalyn kung pinagbibintangan niya ba si Zoe. Nagulat naman si Annalyn sa reaction nito. Sabi niya hindi naman ganun ang gusto niya sabihin. At siyempre dahil hindi alam ni Annalyn na siya ang tunay na ama ni Zoe, natural na hindi siya maintindihan ito kung ano man ang naging reaksyon niya. At nainis dito si Annalyn at umalis na lamang. Kinausap ni Doc Lindon si Doc Carlos at sinabi niya rito na ang kutob nila Annalyn ay may posibilidad na mangyari. Sa wakas naman ay nakarating na si Moira sa kanyang patutunguhan at kasunod pa nito ang magkapatid na Giselle at RJ. Abangan muli ang mga susunod pang mga umiinit na kabanat. Sa mga nagagalit po kay Moira, huwag po niyong masyadong dibdibin kasi ito lang yung papel niya rito. At damo na naiinis sa kanya marami po ang nanonood ng dramang ito.